Sa isang liblib na baryo na tinatawag na Salimbay, naglalakad sa makitid na daan si Mark, isang batang ulila. Ang lumang kamiseta niya, puti, kupas, madumi at butas na. Ang kanyang pantalon, itim, parehong luma, kupas at butas na rin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, kitang-kita sa kanyang mga mata ang tapang at determinasyon. Kaya ko to. Kailangan lang talaga. Basta, hindi ako susuko. Bulong niya sa sarili. May halong kaba, may halong lakas ng loob. Araw-araw, dinadaanan ni Mark ang mga bakanteng lote at kalsada ng baryo. Nangongolekta ng basura, plastik, lata, papel, at iba pang pwedeng ibenta. Ito ang kanyang kabuhayan, ang paraan niya para mabuhay sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Tahimik ang baryo sa umaga. May mga bahay na yari sa kahoy at mipa. May mga alagang hayop sa paligid. At ang amoy ng lupa at alikabok ay nagpapakita na kahit malayo sa lungsod, may buhay at hirap pa rin sa bawat araw. Sa bawat hakbang, nag-iingat si Mark sa maliit na bag na dala niya. Hindi siya nakikialam sa laro ng ibang bata. Tahimik siyang naglalakad at nagtatrabaho. Ngunit sa kanyang dibdib, may liwanag ng pag-asa. Basta, hindi ako susuko. Bulong niya sa sarili. Halos may ngiti sa labi habang pinipilit itago ang gutom at pagod. Isang araw, habang nag-iikot sa gilid ng baryo, napansin ni Mark ang isang lumang kahon. Bahagyang natabunan ng tuyong damo at mga dilaw na dahon. Ang kahon ay gawa sa lumang kahoy. May mga bitak at alikabok na nagpapakita ng tagal nito sa lupa. Lumapit siya ng dahan-dahan. Dahan-dahan ring hinaplos ang paligid para hindi matapakan ang malutong na damo. Inangat niya ang takip na may kasamang maliit na ugong ng kahoy, parang nagbabalik tanaw sa nakaraan. Sa loob, nakita niya ang ilang lumang bote. Ang ilan may bahagyang bakas ng kulay. Ang iba, malinaw na pininturahan noon at ngayon kupas na. May mga piraso ng tela na bahagyang napunit, mabaho sa halumigmig, ngunit parang may kwento sa bawat hibla. At may mga lata na may kaunting kalawang, ilang ukit sa gilid, tanda ng panahon. Para sa ibang tao, ito'y basura lamang. Ngunit para kay Mark, bawat isa ay munting kayamanan, puno ng misteryo at posibilidad. Ipinunin niya ang bawat bagay sa kanyang maliit na bag. Ramdam ang bigat ng bawat basura sa kanyang kamay. Tumigil siya sandali at huminga. Ang dibdib niya ay puno ng kakaibang kasiyahan, halo ng gulat, kagalakan at kaunting takot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may biyayang dumating sa kanya, kahit simpleng bagay lamang. Habang dala niya ang bag pauwi, ramdam niya ang init ng araw na dumampi sa kanyang likod at ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Parang may liwanag na pumasok sa madilim niyang mundo. Baka may swerte na darating sa akin. Bulong niya sa sarili, may bahagyang ngiti sa labi at may kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ramdam niya na ang munting kayamanang ito ay simula ng bago niyang mundo. Isang simpleng ligaya na bihira sa kanya. Tuwing gabi, nakaupo si Mark sa tabi ng lumang bodega. Pinagmamasdan ng mga kumikislap na ilaw ng baryo. Ang bawat liwanag, parang munting bituin sa lupa, nagdadala ng init sa madilim niyang mundo. Iniisip niya ang kanyang mga magulang, ang mga alaala ng kanilang halakhak at payak na buhay, at kung paano niya patuloy na nabubuhay ng mag-isa. May halong lungkot at pangungulila sa dibdib niya, ngunit
pinipilit niyang ngumiti sa sarili. Kahit sa gitna ng lungkot, may mga munting sandali ng saya. Minsan, may kapitbahay na nag-alok ng tinapay. Mainit at mabango. At ang simpleng kabutihang iyon, parang liwanag na dumampi sa puso niya. O isang batang nakangiti, nagbahagi ng candy, na para kay Mark, parang kayamanang hindi mabibili ng pera. Habang tinitignan niya ang paligid, napansin niya ang mga maliliit na bulaklak sa gilid ng kalsada. Matitibay, nag-uugat sa putik at bato. Tila walang takot sa hirap ng paligid. Ang bawat petal, kumikislap sa liwanag ng buwan at parating nagbubulong sa kanya. Kaya mo, tuloy lang. Si Mark, nakayuko, ang maliit niyang kamay nakapatong sa tuhod. Ramdam ang kakaibang init ng pag-asa sa puso niya. Kahit madilim ang gabi, kahit mahirap ang buhay, may munting liwanag sa baryo, sa tao, sa simpleng kabutihan, at sa matatag na bulaklak na nagpapaalala sa kanya na kaya niyang magpatuloy. Basta, kailangan ko lang magtiyaga. Bulong niya sa sarili, halos may luhang pumapawis sa lungkot, ngunit may ngiti sa labi. Ramdam ang lakas na bumabalik sa puso niya. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagkukolekta, nakaupo si Mark sa tabi ng lumang bodega. Hawak ang kanyang maliit na bag ng nakolektang basura. Ang bawat basura sa loob, nagmumukhang ordinaryo sa mata ng iba. Lumang bote, piraso ng tela, lata. Ngunit para kay Mark, bawat isa ay simbolo ng kanyang pag-asa, lakas, at walang sawang pagsisikap. Tahimik lang ang paligid, taning huni ng malamig na simoy ng hangin at malayong tahol ng aso ang naririnig. Ramdam niya ang bigat ng lukot at pagod. Ngunit sa puso niya, may maliit na apoy ng determinasyon na patuloy na nagliliyab. At lumipas ang ilang sandali, dumating si Aling Nena, isang mabait at matandang kapitbahay. Dala ang kaunting pagkain at isang lumang kumot na medyo kupas na. Mark, ito ang konting pagkain at munting kumot. Sabi niya, habang iniabot ng mga iyon na may malambing na ngiti. Napangiti si Mark, at sa kaunting sandaling iyon, nakalimot siya sa lungkot at sa bigat ng pagiging ulila. Ramdam niya ang init ng pagkalinga, parang yakap ng baryo na nagbibigay lakas sa kanyang puso. Habang nakatitig sa mga bituin sa langit, dahan-dahang inilapag niya ang maliit na bag sa harap niya. Ang bawat kumot na naabok, bawat tinapay na nakahawak sa kamay niya, ay parang maliit na bituin na nagbigay liwanag sa madilim niyang mundo. Kahit maliit, sapat na ito para malaman ko na hindi ako nag-iisa. Bulong niya, halatang may luha sa gilid ng kanyang mata, ngumit may ngiti na nagliliwanag sa kanyang mukha. Ngumiti si Mark ng banayad. Ramdam ang tiwala at lakas ng loob na bumabalik sa kanya. Ang kanyang lumang kamiseta at pantalon ay kupas at butas-butas pa rin. Ngunit sa kanyang puso, naroon ng liwanag, pag-asa, tapang at lakas ng loob para harapin ang bukas. Hindi nasusukat ang buhay sa ganda ng suot o dami ng ari-arian. Nasusukat ito sa tatag ng loob at sa kakayahang magpatuloy kahit mag-isa. Kahit sa gitna ng kahirapan at pag-iisa, ang munting kabutihan, ang malasakit ng kapwa at ang pag-asa sa puso ay sapat upang magbigay lakas at liwanag sa bukas.